Biglang tumunog ang telepono sa bahay nila Gov Gomez at agad tong sinagot ng gobernador. Hayop ka? Saan mo dinala si Alina? Kuya, ganyan ba dapat ang pagbati mo sa kapatid mong matagal nang hindi nakakasama? Thank you nga pala dito sa regalo mo ha. Ang bango naman ng anak mo. At itong apo mo ang sarap sigurong iihaw. Ani ng kausap. May kinabit si Gov na detector sa kanilang house phone para malocate ang kinaroroonan ng kapatid nito. Ano pa ba ang kailangan mo, Lucas? Lahat binigay sa'yo. Bakit ginagawa mo pang lahat ng to? Gustong pang pahabain ng gobernador ang pag-uusap nila ng kapatid para malocate ang kinaroroonan nito. Kulang pa. Gusto ko lahat ng sa'yo mapasa akin. Sabi pa nito, tumagalpak pa ng tawa. Iyak ng iyak ang baby. Nakalong. Hinayaan na lamang ni Lucas. Takot na takot naman ang batang si Alina dahil nagubad ng saplot ang lalaking kumuha sa kanila. Pinanlalabanan ng bata ang takot na kanina pang nararamdaman. Umiiyak na ginapang nito ang kinaroroonan ng pamangkin at kahit di man to marunong kumarga ng sanggol, kinalong niya ito at niyakap. Shh! Tita is here, wag ka lang umiyak, baby. Anito sa sanggol habang siya na may sumisikok. Para namang naiintindihan siya ng sanggol dahil bigla itong tumigil. Di ba po, kapatid kayo ni Daddy, bakit po niyo kami kinuha? Tanong niya sa lalaking unti-unting lumalapit sa kanya. Nanginginig naman ang bata at lalo pang hinigpitan ng pagkakayakap sa sanggol. Bitahon mo yung sanggol na yan at masahiin mo ko? Sigaw nito. Ayoko po kasi nakahubad po kayo. Nanginginig na sagot niya. Sinusubukan mo ba ako o babarilin ko yung pamangkin mo tsaka ako iihaw? Anito at dinampot ang baril na nasa mesa. Maawa po kayo kay baby. Sige po, hihilutin ko na po ang likod ninyo. Ani ng bata. Sumulyap ang bata sa paligid at may nakita tong lamesa. Doon sana nito gustong ibaba si baby kaso baka lang bigla nitong barilin. Kaya binaba na lang niya malapit sa kanya. Maghubad ka. Sigaw pa ng lalaki. Ayoko po. Tutol ng bata. Kinuha ni Lucas ang baril at sakay kinasa. Mag-uhubad na po ako. Wag lang po ninyong babarilin si baby. Umiiyak na sabi nito habang nanginginig. Nakangisi lang si Lucas sa tila demonyo. May hinila si Lucas sa tila papag at doon to nahiga na nakatihaya. Hilutin mong dibdib ko. Ayaw lumapit ng bata kaya itinutok nito ang baril sa sanggol. Walang nagawa ang kawawang bata kundi sundin ang utos ng tiyuhin. Nang igiya niya to sa kanyang hinaharap, tumutol ng bata sa takot at sa gulat. Akma na naman itong itututok ang baril sa sanggol pero tumakbo ng bata at saka to niyakap. Ako na lang po ang patayin ninyo para hindi ko po makitang papatayin ninyo si baby. Sabi ng batang humagulgol ng iyak habang nanginginig. Katulad ka talaga ng ama at ina mo, ang tigas ng ulo. Pes kung yan ang gusto mo, gagawin ko. Binibitin mo kung bata ka, kaya ikaw ang bibitin ko, no? Galit na galit si Lucas dahil hindi nito mapasunod ang bata kahit tinatakot na niya. Nakasunod naman ang lihim ang mga tauhan ni Aaron at ang mga pulis sa sasakyan ng gobernador. May hinala kasi silang itong unang tatawagan ng sospek at di nga siya nagkamali. Halos sumabog na sa galit si Aaron, ngunit hindi nito mailabas dahil pag-alala sa asawa. Pinainom muna nila ito ng pampatulog, tsaka na makasigurong ito'y tulog na, pinagkatiwala muna niya sa ibang mga tauhan ng pagbabantay. Akbang papasok na mag-asawang Gomez nang makarinig sila ng putok kung saan naroon ang sospek at mga bihag. Armando, ang anak ko! Humagalpak ng tawa si Lucas nang paputukan nito ang sahig malapit sa kinaroroonan ng pamangkin. Hindi pa kita papatayin. Gusto ko munang luluhod ka sa harapan ko ang ate mo at paliligayahin ako kapalit ng anak niya. Alam mo bang sobra ako nabitin sa ate mo? Kahit puro pilit ang katawan, swak na swak pa rin ang sarap kung papasok-pasukin. Ika pa nito na tila demonyo. Hayop ka, Lucas. Papatayin kita. Ani Armando na hindi na malayan, nakalapit na ang mga ito. Wow! Reunion ba to? Ang saya ko naman. Kompletong pamilya? Ay hindi pala dahil may kulang pa. Ani Lucas at tinutok ang baril sa ulo ng pamangkin. Noon pa lang sana pinatay na kita. Kung nooy natatakot ako sa pwede mong gawin, ngayon hindi na. Ika ni Armando na unti-unti nang lumalapit. Sige, lumapit ka. Sabog ang bungo ng anak mo? Nanginginig ang bata at nagpapapalahaw naman ng sanggol. Gusto mang magsalita ni Alina, tila umuurong ng dila nito dahil sa takot. Gusto nitong sumigaw ngunit walang boses na lumalabas sa lalamunan nito. Tawagan yung isa pa ninyong anak para kumpleto. Sabay-sabay nating lasapin ang happy ending.
Anitong lumalaki pa ang mata. Maawa ka, Lucas. Sinira mo na ang pamilya namin. Hinayaan kitang babuyin ako at pinanwalain sa Shannon na kalaguyo ko dahil sa takot ko sa'yo at ngayon pati ba naman si Alina? Wala kang kasing sama. Kinamumuhian kita, ani Aurora. Gaga, kung ako sanang pinili mo, di maganda sanang buhay mo. Tama ng maraming satsat. Papuntahin na ninyo sa Shan dito. Galit na sigaw ni Lucas. Walang kikilos ng masama, mga pulis to. Nagulat si Lucas maging ang gobernador. Nakita nitong may isang anino na lumigid sa tagiliran. Kuya, bibilang ako ng 3. Kapag hindi mo ibinaba ang baril mo, sabog ang bungo ng anak mo. Walang nagawa si Armando kaya ibinaba niya ang baril. Padapa namang niyakap ng batang sanggol dahil sa takot. Masunurin ka naman pala eh. Pwes ako hindi masunurin. Anito't biglang ipinutok ang baril. Ngunit bago pa tumama sa batang bala, tinakbo ni Aurora ang pagitan ng anak at ito ang nakasaro ng bala. Kasabay ng putok ng baril ni Lucas ay ang pagtalsik ng dugo sa noon nito mula naman sa baril ni Aaron. Nabigla si Gov. Armando Gomez sa bilis ng pangyayari. Siya namang pagpasok ng mga pulis. Dagli-dagli nilang nilapitan ang ginang na hinahabol ng paghinga. Inalis ni Armando ang pagkakayakap ng asawa sa anak nila. Hindi naman nag-aksaya ng panahon si Aaron. Agad itong nilapitan ng anak at kapatid ng asawa na kahit ibig magsalita ay walang boses na gustong lumabas. Hinubad ni Aaron ang suot na long sleeve tsaka sinuot sa bata. Kinalong niyang sanggol na tila nakakakilala dahil tumigil to sa pag-iyak. Mahigpit na niyakap ni Aaron ang anak at kapag dakay hinaplos niya ang mukha ni Alina na panay ang tulo ng luha na nakatingin sa ina. Gusto man itong isigaw ang pangalan ng ina, hindi niya magawa. Binuhat ni Armando ang asawa at sinakay nila sa ambulansya, dala ng mga pulis. Awang-awa naman si Aaron kay Alina na hindi na makapagsalita. Kalo ng isang kamay ni Aaron ang anak at ang isang kamay naman hawak ang kamay ni Alina. Tirik naman ang mata ni Lucas na wala ng buhay dahil sa tama nito sa noon na galing sa baril ni Aaron. Swerte ka pa ring hayop ka dahil namatay kang hindi ka nahihirapan. Pasalamat ka't buhay ang anak ko dahil kung nagkataon kahit sa impyerno hahabulin kita. Ani Aaron sa bangkay, saka dinuraan. Inakay na ni Aaron ang bata pasakay sa kanyang kotse upang maipatingin sa magaling na espesyalista. Ganon na rin ang anak at baka nagkaroon ng pilay. Laking pasasalamat din niya kay Alina dahil sa batang edad nito, mas minabuti nitong protektahan ng kanilang anak at gagawin niyang lahat makapagsalita lamang tung muli. Hindi naman magkamayaw ang mga doktor sa pag-aasikaso kay Aurora dahil ang balang tumama sa likod nito malapit sa puso. Nagkakaproblema rin sila sapagkat wala silang mahanap na kamatch ng dugo nito. Hinayaan na muna ni Aaron si Alina sa ospital na pag-aari ng kanyang kaibigan na titingin sa bata dahil sa pagod ito at trauma sa pangyayari, agad tong nakatulog. Iniuwi na muna ni Aaron si baby sa kanila. Sakto naman nagising sa Shan. Oh God, ang baby ko! Anito't mabilis nang tumakbo sa pintuan na makitang may kalong ang asawang sanggol. Baby, butit ligtas ka dahil hindi ko alam kung ano mangyayari sa akin kung tuluyan kang nawala. Anis siya na humahagulhol. Shhh, babe. Tama na, huwag ka nang umiyak. Padidayin mo na si baby dahil kanina pa yan gutom na gutom. Ani Aaron. Natigilan naman si Shan. Tsaka tumingin sa anak na nagumpisa na namang umiyak. Shhh, padidayin ka na ni mommy, baby. Huwag nang umiyak. Ani Shan at naupo sa kama. Ikaw, lumabas ka muna dahil dedede ang anak natin. No, I won't. Gusto ko ring makita kung para siya dumede. Aaron, please. Gutom na ang anak ko. Anak ko rin. Kaya tinitigan ko kung papadidihin mo ba siya ng maayos. Pilang tugon nito. Aaron naman eh. Angal pa ni Shan. Wifey, baka nakakalimutan mo. Hindi ka na buntis sa taglilihi. Hindi na uubra sa akin yung kilos mo. Ani Aaron. Now, papapasusuhin mo ba yung anak natin o hahayaan mong magutom? Ani Aaron na siyang pagpalahaw ng iyak ng sanggol. O gusto mong tulungan pa kitang padidehin yung baby natin? Ani pa nito at gumisi. Walang nagawa si Shan. Ilang man siyang pinapanood siya ng asawang pinapadede ang anak nila. Hinayaan lamang niya. See? Gutom na si baby. Sa kabila mo naman ni pwesto. Utos pa ni Aaron. Tinulungan ni Aaron na ilibing ang anak nila para sa kabila naman ay sinadya pa nitong hawakan ng dibdib ng asawa. Masarap kaya ang gatas? Pwedeng pa try? Aaron, pwede ba? Ani Shannon, pulang-pula na sa hiya. Humagalpak na lang ng tawa si Aaron.
Nang mabusog at makatulog si baby ay naalalang itanong ni Sean kung kamusta ang kapatid. Kanina pa niya hinihintay na magkwento ang asawa na prenting nakahiga sa kama nila. Uy, kamusta si Alina? Bakit ang tahimik mo? Kinakabahang tanong ni Sean. Come, lay down beside me. I will tell you what happened. Ani Aaron. Pwede mo namang ikwento nang hindi ako higa sa tabi mo ha. Nakangusong sagot ni Sean. Fine, matutulog na lang ako. Pasuplado ang sabi pa ni Aaron saka pinikit ang mata. Ito na o, tatabi na. Arte nito. Bumalik na naman ang pagkasuplado mo. Naiinis pang sabi ni Sean. Napangiti naman ang lihim si Aaron. Sa kanya pa rin susunod ang asawa. Yakapin mo ko? Utos pa nito. Nakangawing niyakap naman to ni Sean. That's my girl. Ani Aaron at tinaplos ang buhok na Sean. Nasa ospital si Alina. Minabuti kong iwan mo na siya doon dahil kailangan pa niyang masuri. Napipis siya dahil sa trauma at takot. Panimula ni Aaron. What? Ano nangyari? Kamusta siya? Saang ospital? Ano siya na kinabahan at akmang babangon ang pigilan ni Aaron. Just stay or else I won't tell you. Banta nito. Kinuwento ni Aaron ang lahat kay Sean mula sa umpisa. Umiiyak si Sean dahil hindi ito makapaniwala na ang tiyuhin pala ang utak ng lahat. Kamusta siya? Ang tukoy ni Sean sa ina. Ayon sa tao ko na nandun, 50-50 ang lagay ng mommy mo. Isa pa walang makuhang dugo na magmamatch sa kanya, ani Aaron. Natahimik lang si Sean at di malaman kung ano bang dapat niyang maramdaman. Yan lang ang masasabi ko sa ngayon, wifey. Ang daddy mong higit na makapagpapaliwanag sa'yo ng lahat. At kung gusto mo pang mabuhay ang ina mo, pupunta tayo ngayon sa ospital para magpa-blood test. Kung ka-type mo nga, para na lang kay Alina. Napakabata pa niya para mawala ng ina. Isa pa kung di ka kay Alina, baka wala na rin si baby. Ani Aaron. Let's go. Ani Sean. Maang namang napatingin si Aaron sa asawa. Akala niya mahihirapan siyang kumbinsihin ito. Nagtungo muna sa chapel si Sean upang sundin ang ama. Bago magpasari ng dugo para sa ina, nagmatch ang dugo nila ng kanyang ina. Pero gusto niyang munang makausap ang ama. Governor? Ani Sean at napalingon naman sa kanyang ama. Lumapit si Sean sa tabi nito at tahimik lang naman ang gobernador. Kamusta ang kapatid mo? Kapag dakay tanong ng gobernador. Si Aaron ang bahala kay Alina. Gusto ko sanang malaman ng totoo. Buong katotohanan? Ani Sean. Tatawagin mo na ba akong daddy kung ipagtatapat ko sa iyong totoo? It depends kung paniniwalaan niyo ng puso ko. Sagot nito. Napabuntong hininga ang gobernador. Noong nakilala kong mommy mo, hindi ko alam na mahal na siya ng kapatid ko. Niligawan kong mommy mo at sinagot naman niya ako hanggang sa nagpakasal kami na hindi natatanggap ng tito mo. Lingid sa kaalaman ko. Sukdulan ng galit sa akin ng tiyo mo dahil pakiramdam niya. Lahat ng bagay na gusto niya ay lagi kong inaagaw. Ang atensyon ng mga magulang namin, ang mamanahin namin. Pero hindi niya naisip na sa laki ng inuubos ito sa bisyo. Ang dapat sanang mapunta sa kanya at wala na dahil nilustay na niya. Dumayo siya sa bahay. Nalulong siya sa droga hanggang siya na mismo ang gumagawa ng droga na natutunan niya sa ibang lahi na naging kaibigan niya. Isang araw hindi ko inaasahan. May babaeng lumapit sa akin habang nagiinuman kami ng mga kasosyo ko sa negosyo. Inakit ako ng babaeng iyon kaya may nangyari sa amin hanggang para na tong lintang nakadikit sa akin. Nalaman to ng mommy ko. Nagrebelde ang mommy mo. Sumama sa mga kaibigan niya. Natuto ang mommy mong magsugal at gumamit na rin ng pinagbabawal na gamot hanggang nahihirapan ang mommy mo na makaahon dahil lagi tong inuudyok ng mga kaibigan na sige pa. Baka susunod makabawi pa siya. Hanggang sa bandang huli walang natira sa mommy mo. Iniipit siya ng mga taong pinagkakautangan niya. Tinatakot. Hanggang sa pilitan niyang pinapirma ang mommy mo na ikaw ang kabayaran sa kanyang pagkakautang. Hindi pa yon. Ginamit din siya. Binaboy na nagpapanggap na leader ng sindikatong iyon. Na makuha kanila doon namin nalaman na ang lahat-lahat planado. Ang babaeng umakit sa akin binayaran ng tito mo at ang sindikatong dumukot sa iyo ay tauhan niya. Siya ang ulo ng lahat. Hindi pa nakontentong tiyo mo. Kapag wala ako, pinagsasamantalahan niyang mommy mo at tinatakot. Pinalalabas na kalaguyo siya ng mommy mo sa paningin mo. Wala akong magawa at wala akong alam. Huli na nang malaman ko. Nung barilin ko siya dahil sa pagtatangka niya sa'yo, hindi ako makakilos sa takot na banta niya. Napapatay niya kayo ng mommy mo oras na magsalita ako. Maraming nakabantay sa kanyang tauhan niya at di malayong mangyari yon. Nagdadalang tao pang mommy mo kaya tagang sunod-sunuran ako sa mga iuutos niya. Wala akong magawa ng mga oras na yon. Kritikal din ang lagay ng lolo't lola mo. Baka sa isang malaking hakbang ko
4 na taong mawawala sa buhay ko. Umalis si Lucas at pinalabas kong nagpunta ng Amerika. Hinayaan kong umalis ka sa poder ko. Binigyan kita ng dahilan para magalit sa akin at para tuluyan kang umalis nang sa ganon maging ligtas ka. Dahil habang nasa poder kita, may tendensing lalo kang mapapahamak. Tiniis ko ang 10 taong nasa malayo kayo ng yaya mo at naging panatag ang loob ko nang hindi ka sinundan ni Lucas. Dahil kung nasa bahay ka, lalo kang mapapahamak. Pagkaalis mo ng bahay noon, biglang bumalik si Lucas at gustong tangin ng mommy mo. Hawak naman ako ng mga tao niya at dahil ayaw sumama ng mommy mo, sa harap ko mismo niya ginawa ang pambababoy sa ina mo. Gusto kong magwala. Pumatay. Galit na galit din ako sa sarili ko dahil wala akong magawa para proteksyonan kayo ng ina mo. Wala akong kwentang asawa at ama sa inyo. Itinuloy ko ang pagtakbo bilang gobernador upang kahit papaano matabunan ang pagiging gobernador ko kung paano ko kaduwag na tao. Nag-hire ako ng mga bodyguard na higit pa sa hilang ng inaakala mo. Mula noon, tinigilan kami ni Lucas dahil hindi na siya makakapasok sa bahay ko. Nag-umpisa ako maging matapang at ipinaglaban ko ang mommy mo. Awang-awa ako sa ina mo dahil sa mga napagdaanan niya. Baka kung ikaw siya, hindi mo na nanaising mabuhay pa. Ilang beses mo kong tinanong noon kung bakit ko siya hiniwalayan. Ngayon anak, ikaw ang sumagot sa tanong mo. Bakit hindi ko nahihiwalayan ng mommy mo bukod sa mahal ko siya? Kung ano ang napagdaanan mo anak, higit pa ang naranasan ng ina mo. Ang swerte ka dahil ang isang Aaron na pangasawa mo, hindi duwag na katulad ko. Sa tuwing pinagtatabuyin mong ina mo, akong labis na nasasaktan. Ang lagi na lang naming isinisiksik sa isipan. Kami ang dahilan kung bakit ka nagkaganyan. Pero anak, tao lang din kami ng ina mo. Marupok at nasasaktan. Mahal na mahal ka namin, sabi ng gobernador. Napahagulhol ng iyak sa Sean sa nalaman. Lahat ng galit, poot na nasa puso niya para sa mga magulang biglang naglaho. Niyakap niyang ama at umiyak sa dibdib nito. Gov! Gov! Inihingal ang tauhan ni gobernador na lumapit sa kanila. Gov, nagkakagulo po mga doktor. Mukhang may masamang nangyayari kay madam. Imporma ng bodyguard. Di na nag-aksaya pa ng panahon ng mag-ama. Tumakbo ang mga itong nagtungo sa kinaroroonan ni Aurora. Dok, ano nangyayari? Pagpapanik ni Armando. Kailangan na nating alisin ang bala sa katawan ng asawa mo. Ika ng doktor sa katamingin kay Sean. Mrs. Magallanes, handa ka na ba? Opo, Dok. Yumakap naman sa Sean kay Aaron at tinalikan ng babing karga nito. Yumakap din siya sa ama. Daddy, makakaligtas si mommy, maniwala ka lang. Huwag kang bibitaw. Ani Sean saka kumalas ng yakap sa ama. Pumasok na sa silid. Napaupo si Armando. Sa tinagal ng panahon sa wakas, tinawag na rin siyang daddy ng kanyang anak. Napahagulhol to sa tuwa at lungkot dahil sa sitwasyong kinakaharap. Sa tuwa dahil kinilala siya ng ama, ng anak, at sa lungkot dahil nasa bingit ng kamatayan ng asawa. After 2 years, Apo, come here. Lola bought something for you. Ani Aurora, tuwang-tuwa sa apo. Mabilis namang lumapit si baby tito at yumakap. Nakangiti naman si Sean habang pinapanood ang ina at ang anak. May meeting naman si Aaron sa iba't ibang board of directors sa mga kumpanya na pag-aari ng iba't ibang miyembro ng Alpha Omega Org. Natanaw ni Sean si Alina na lumabas ng bahay malungkot. Nasasaktan sa Sean dahil sa nakikitang nalulungkot ang kapatid dahil hindi na ito makapagsalita. After ng operasyon ng kanyang ina noon, nakipag-ayos kagad sa Sean. Pinatawad at humingi rin siya ng tawad sa mga magulang. Ngunit isang bagay lang ang dahilan ng kanilang kalungkutan. Yun ay ang pagkapipi ni Alina. Marami na silang doktor na nasubukan at nilapitan. Ngunit maliit pa rin ang chance na makapagsalita itong muli. Isang kaibigan ni Aaron nagsabi, maaaring makapagsalita muli ito kung may makikita tong bagay na makapagbibigay dito ng katumbas ng takot at kaba na nakaraan. Dinala na rin ni Aaron ang firing squad ng dalagita pero wala pa rin. Nagpapaputok din to ng baril sa harap nito pero wala pa rin. Malungkot ka na naman. Huwag kang mag-alala at huwag mawalan ng pag-asa. Makakapagsalita ka rin. Ani Sean sa kapatid, saka ito tinapik. Napaiyak naman ang bata sa dibdib ng kapatid. Hinaplos na siya ng likod ng kapatid, saka nganitian ito. Alam ko na, ibibili kita ng iPod para may libangan ka at di ka na malungkot. Ngumiti naman ang kapatid, saka inakay na siya nitong papasok sa kanilang bahay. Nagpaalam si siya na may bibilhin sa mga magulang at pakibantay na muna nila si baby doon. Doon na rin kasi sa bahay nila tumira ang kanyang mga magulang matapos nilang lumipat sa bagong bahay na pinagawa ni Aaron. Nagbitaw na rin sa serbisyo si Gov Gomez
at ibinuhos na lamang sa anak at apo ang oras nito. Sige, kami nang bahala kay baby anak, sabi ng mommy nito. Humalik muna sa pisngi si Sean saka nagtuloy sa mall. Papalabas na siya ng mall nang biglang may tumutok ng baril sa kanyang likuran. Diretso lang ang lakad kung gusto mo pang mabuhay, wika ng lalaki. Huwag kang lilingon, alalahanin mong may anak ka. Paano na lang kung patayin kita? Sabi pa ng lalaki. Sumunod si Sean sa sinabi ng lalaki. Nang sumakay siya sa kotse, agad siyang pinaamoy ng pampatulog. Pagising niya, nakapiring na ang kanyang mga mata. Nakatali ang kamay niya sa kama. Ramdam niya ang ihip ng hangin sa kanyang katawan kaya't nabatid niya. Wala siyang saplot. Gising ka na pala, sabi ng lalaki. Sino ka? Di sumagot ang lalaki bagkos. Nagdive pa to sa kama na kinaroonan niya. Tsaka siya inalikan. Sobrang lakas ng kaba ni Sean. Sa pamamaraan ng paghalik ng lalaki sa kanyang labi, nadadala siya. Bigla ang pagkawala ng takot sa buong sistema niya at napalitan ito ng kakaibang sensasyon sa buong pagkatao niya at isang tao lang nakakapagparamdam nito sa kanya. Nakipaglabanan siya sa halikan sa lalaki na ikinagulat nito. Lalong kumunot ang noo ng lalaki nang hindi nanlalaban ng babae. Sa halip, niyakap pa nito ang dalawang hita sa kanyang bewang. Gagahasain mo ko ulit? Well, I am a willing victim, ani Sean. Wow! Anas ni Aaron at tinalis ng piring ng asawa. How do you know it was me? Ani Aaron na nakasimangot. Well, my heart belongs to you, babe. Kapag malapit ka, bigla na lang tong pumipintig ng mabilis. Kaya alam ko kung nasa tabi lang kita. Ganyan kita kamahal? Ani Sean. Limamlam ang mata ni Aaron at sinibasib ng halikang asawa. Total, hindi na tuloy ang gahasa. Part 2 ko sa'yo. Napangisi si Sean at sinunod ang gusto ng asawa. Matapos talian ng kamay, hinubaran niya ito. Pinagapang niya ang kamay sa naguhumintig na taguro ng asawa. Oh, wifey, suck it on, ani Aaron. Shh! I'm doing it, so stop commanding me, ani Sean. Nalalapang tinutok-tukso ang asawa nito. Oh, crap! Untie me, wifey, ani Aaron hindi na makatiis. Napangisi naman si Sean at napailing. Hinalik-halikan muna nito si taguro at sakay sinubo. Para namang gusto ng sumabog ni Aaron sa ginagawa ng asawa. Iba pala pag nakatali ang kamay, dama talagang init na nag-uumapaw na pagnanasa. Ani Aaron, nalabas-masok ng kanyang taguro sa batis ng asawa. Pareho ng gustong sumabog ang bomba na pag-aari nilang dalawa. Gusto mang yakapin ni Aaron ang asawa upang tuluyan na nitong mapasabog ang bomba, di naman ito magawa. Hanggang sa hindi nagtagal, hindi na nga niya nakayanan pa. Parehong ginupo ang dalawa ng pagod. Humihingal si Sean na tumitig sa mukha ng asawa. I love you with all my heart, ani Sean. Ngumiti si Aaron saka tinurong kamay ng uso. Agad namang kinalagan na siya ng asawa. Sa bahay naman ni Aaron na nalingat sa paningin ng mag-asawang Aurora at Armando, ang kanilang apo. Kaya nakakito sa hagdan na mag-isa. Patungo naman sa kusina si Alina nang makita nito na nadula sa mga pamangkin. Eagle, ani Alina. Sa bahay naman ni Aaron, nalingat sa panin ng mag-asawang Aurora at Armando ang kanilang apo, kaya nakakito ng hagdan na mag-isa. Patungo naman sa kusina si Alina na makita nitong nadulas ang pamangkin. Nakita nilang nakayakap si Alina sa pamangkin habang umiiyak. Eagle! Si Eagle naman tawa ng tawa dahil nakakapit to sa hagdan at dito tuloy ang nahulog. Kahit bulol to magsalita, pilit pa rin kinakwento sa lolo't lola nila ang husay niya sa pagkapit. Humahagulhol naman si Alina dahil dito makapaniwala. Nakakapagsalita na siya. Mommy, Daddy! Ani Alina. Gulat na napalingon ng mag-asawa. Akala nila guni-guni lang ang naririnig na hiyaw kanina. Masayang nagyakap ang tatlo. Nainggit naman si Eagle at nakiyakap na rin. Oh babe! Anas ni Sean. Hindi pumayag si Aaron na 1 round lang. Kaya umpisa pa sila. Nasa pagitan ng hita ng asawang mga kamay at pinagpapala iyon. Di na nakatiis at taguro na ang ipinalit. Malapit na nilang marating ang sukdulan nang tumunog ang phone ni Aaron na nasa ibabaw lamang ng kama. Kahit hirap man si Sean at napapaungol, sinagot niya na makitang ang amang tumatawag. Dad, bakit po? Opo, magkasama kami. Hawak ko po ang phone niya. Ani siya na hindi rin mapigilang mapaungol. Sorry Dad. Nasa CR po ako. Sakit kasi ng tiyan ko eh. Ika na naman ni Sean at pulang-pula ito sa sobrang hiya. Bakit po kayo napatawag? Ani ang pilit idinediretso ang boses. Talaga pong nakakapagsalita na si Alina? Ani siya at biglang napasigaw ng maabot ang suktulan dahil sa pilong asawa.
Natuwa lang ako, Daddy, kaya ako napasigaw at saka nagkataong lumalabas na yung iniiri ko kanina pa. Kaila ni Sean sa nagtatakang ama. Na kahit hindi niya nakikita, alam nitong nakakunot ang noo. Opo, Daddy. Sasabihin ko po kay Aaron na uuwi na po kami. Anis Sean at pinandilatan ng mata ang asawang pigil-pigil ang pagtawa. Ang buhay napakaiksi lang para magtanim ng galit sa ating mga puso. Kaya matuto sana tayong humingi ng tawad at laging handang magpatawad para mabalot tayo ng tunay na kaligayahan. At makakapamo lang yan kung mararamdaman mo ang tunay na ibig sabihin ng walang hanggang kapatawaran. Ang pagpapatawad ay ang pag-aalis ng anumang sama ng loob, puot o galit sa taong gumawa sa atin ng hindi mabuti. Ang paninisi sa iba hindi nakakahilom ng mga sugat, tanging pagpapatawad ang hihilom. Matuto tayong magpatawad. Huwag nating yakapin ang kahapon na nagdudulot sa atin ng matinding sakit, sama ng loob at galit. Palayain mo iyong sarili sa nakaraan. At kapag natuto ka magpatawad, saka mo lang maiisip na ang dayong palang sinayin na pagkakataon para maging masaya at mahalin ang iyong sarili. Minsan akala natin hindi tayo mahal ng ating mga magulang dahil lagi tayong napupuna sa ginagawa natin. Pero ang totoo, gusto lang nilang mapabuti tayo at handa nilang gawin ang lahat para sa atin. Ganyan tayo kamahal ng ating mga magulang. Magulang sila, yung handang magsakripisyo para sa iyo. Sila yung handang magbigay para sa iyo, tigit sa lahat. Sila yung handang mamatay para lang sa ikabubuti mo, kung kaya't hindi mo masisisi ang isang magulang kung bakit sila lagi nagagalit sa pagkakamali mo. Huwag humingi ng paliwanag kung wala kang balak maniwala at talong ka magmamahal kung hindi ka balak magtiwala. Ang ating mga magulang, isa lang kaya pakamahalin sila habang madami pang pagkakataon. Dapat ay pag sila ay nawala na, hindi na tayo magkakaroon pa ng isa pang magulang. Naging masaya sila at namuhay na magkakasama. Mas pinili na lamang ng magulang ni Sean na mamuhay ng tahimik kasama sila. Kinalimutan nila ang madilim na nakaraan at mas naging mahal nila ang bawat isa. Minsan akala natin ang magulang natin walang pinagdadaan ng problema. Hindi natin alam ang dami nilang sacrifices para sa atin, kaya wala tayong karapatang magalit sa kanila. Mahalin, alamin ang buong katotohanan para sa katatahimik ng iyong isipan. Maging bukas ang puso't isipan mo para sa lahat ng bagay, para sa huli hindi ito pagsisihan. At dito na po nagtatapos ang kwento na Revenge and Regrets. Sana'y patuloy niyong subaybayan ang mga susunod pang mga uploads. Maraming salamat, ingat po kayong lahat.